Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for another collective reading. Ibig sabihin po, hindi po importante kung ano ang inyong kasarian, hindi rin po importante kung ano ang inyong zodiac signs. Ang lalabas po sa mga baraha ay kung ano yung strongest gathered or mutual energy ng mga nanonood. So, just take whatever it is that resonates with you and then leave the rest behind. Okay, so we will start po. Tingnan natin tungkol saan kaya itong reading na to or ano yung sitwasyon. Okay, so ang reading na ito mukhang para sa may family na. Okay, especially if you are dealing with air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or pwedeng kayo si air sign, na andito din si earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, and Pisces. So, either kayo yun or yung person nyo, yung zodiac sign na yon. Okay? Or yun lang yung malakas yung energy. Okay? So, parang ang tema is pwede kayong magkaroon ng kumbaga ng happy family, happy relationship. Pwede pang magkaroon kayo ng new beginning, magkabalikan kayo or magkatuluyan kayo na magkaroon ng give and take sa relationship. Okay? With the Page of Swords, there's a possibility na mag-reach out sa'yo itong tao na ito and to talk about your situation. Okay? So, pwedeng currently hindi kayo nakakapag-usap ng maayos nito. Mukhang malabo yung mga bagay-bagay between the two of you. Siguro, meron kang mga pangangailangan or gusto na mangyari na hindi niya maibigay-bigay sa'yo. Okay? Pero ayun nga, may chance na he or she will reach out to you, will talk to you about the situation, kung ano ba yung gagawin natin, paano ko maibibigay sa'yo yung mga gusto mo, yung mga pangangailangan mo. And most of you, parang yung center ng discussion is about the finances. Ganyan. Maybe isa yun sa mga naging problema between the two of you. Maaaring feeling mo hindi siya masyadong nagbibigay sa'yo ng financial support. Ganon, lalo na kung may mga anak kayo. So, pwedeng sa mga susunod na mga araw, maipro-provide niya yun, ibibigay niya yun sa iyo or sa family ninyo. Okay? And then, let's see ano pa yung maidadagdag natin dito sa kwento na ito. Okay, so madaming lumabas. Kukunin ko na lang lahat. And then, we have here the King of Coins. So, siguro, nagkaroon na siya ng maturity or pwedeng naging financially stable na siya, kaya tipong ma-afford niya na maibigay sa iyo yung mga pangangailangan nyo or pangangailangan ng mga anak ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Three of Cups. Kaya siguro rin magkakaroon siya dito ng lakas ng loob to reconcile with you. Kumbaga kasi parang meron na akong ibubuga or meron na akong means to give you your needs, your wants, and I am really working hard for it. Kung siguro before nahihiya siya, wala siyang mukha na maiharap sa'yo or sa family niyo. So, ngayon nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili niya kasi kumbaga nga nagkaroon na siya ng pagkakakitaan or naging maganda na yung status siguro ng career niya or ng finances niya. Okay? Kaya mas naging confident siya dito. Okay? And then we have here the Knight of Wands. So, nakikita ko dito yung aggressiveness or paano ba, yung passion
to really, or paano ba, or drive to really give and fix the relationship. Okay, and then we have here the Emperor. Talagang tumatayo na siya dito bilang isang strong na pundasyon ng relasyon ninyong dalawa. Okay, kung dati parang feeling mo ikaw lang yung gumagawa, this time, especially kung guy yung karelasyon ninyo, ibig sabihin talagang pinaninindigan niya yung pagiging, tawag ito, parang nagpapakalalaki siya. Okay, and then we have here the Fool. So, may mga plan siya for you, for the family, to start all over again, na andun yung willingness niya to bring back the fun and excitement also in the relationship, na wag na masyadong isipin pa kung ano yung nangyari noon, parang magsimula muli na everything is new, na walang problema, ganon. Okay, and then we have here the Four of Cups and the Six of Swords. Kasi kumbaga, naramdaman niya yung absence mo, naramdaman niya kumbaga yung disappointment mo sa kanya, and pwede siguro noong lumayo siya, nung lumayo siya or lumayo ka, parang there's something missing. Okay, kaya willing siya to make some changes para mapunan kumbaga yung mga disappointments na yon. And then we have here the Eight of Wands, which means there's going to be a progress talaga doon sa inyong relasyon. Improvement. Okay, especially if mapag-uusapan nyo palagi lahat ng inyong mga ganap sa buhay. Okay? Now, the last card is the Two of Swords, which I don't know kung anong ibig sabihin. Kaya, I will just get a clarifying card, which is the Lovers. Parang may indecisiveness, uncertain, and yun ang gusto kong alamin, bakit kaya may ganon at sino ang nakakaramdam ng uncertainty. Sinong nakakaramdam ng uncertainty? So we have here the Wheel of Fortune, which is fire sign. So kung kayo yung fire sign, pwedeng ibig sabihin na kayo yung may uncertainty. Yung uncertainty nyo dito is, will things really change? Magbabago ba talaga siya? Or kung halimbawa naramdaman nyo na yung pagbabago niya, isa sa mga uncertainties nyo tatagal kaya itong pagbabago niya na to? Masusustain niya kaya ito? Or baka naman in the future, bumalik na naman siya sa dati. Okay? And then, let's see. We have here the Seven of Coins. So, ang sinasabi dito is, you need to be very patient. Okay? Kung bibigyan mo rin lang naman siya ng chance, parang maging pasensyoso or pasensyosa ka na. And wag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Lahat ng mga gandang bagay, kumbaga, it takes time to grow. Okay? Hindi yan instant. Hindi yan minamadali. Kailangan mo yan nino-nourish, inaalagaan, parang ganon, para kumbaga, maging maganda yung outcome niya. So, maybe yun yung kailangan ninyong gawin sa relationship ninyo. Kaya kailangan ninyong pagyamanin na dalawa para meron itong magandang patutunguhan. Okay? And then, let's see. We have here the World card. So, it's like you'll be entering a new chapter in your relationship. Okay? Na kung saan talagang
magkakaroon ng mga pagbabago or parang pwedeng another level or a level up in your relationship na dalawa. Okay, it's a beginning of a new journey sa inyong love life. Okay, and then kuha tayo ng ilang last two cards. Okay, so we have here the Queen of Wands and the Nine of Coins. These two cards are very confident with themselves. Secured sila sa self nila. Maybe this is a message for you to believe in yourself, kumampante ka. Okay? Kasi kung paiiralin mo yung insecurity mo, it might affect whatever it is na magandang mangyayari sa'yo or sa relationship ninyong dalawa. Kasi di ba kapag insecure ka, nandyan yung magiging clingy ka, nandyan yung magiging possessive ka, nagiging doubtful ka, palagi kang nagtududa, palagi mong iniisip na iiwanan ka, gano'n. Kasi nga, hindi ka secure sa self mo eh. Ngayon, kung ikaw ay confident sa sarili mo, kahit iwanan ka niyan, alam mo na you will be okay. Okay? So, maybe yun yung sinasabi dyan. Do not lose yourself in the process, or maybe kailangan mo rin alagaan din yung sarili mo. Bigyan yung sarili mo ng panahon. In-nourish mo din yung self mo. Hindi lang puro yung relasyon ninyo. Okay? Para kahit ano pa man ang mangyari, dito, sa huli, okay ka. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga collective